Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 21, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. How can I be the mastermind? Dating House Speaker Martin Romualdez itinangging siya ang nasa likod ng flood control scam sa bagong labas na video statement. Transport Group na Manibela at Piston muling nagkasa ng 3 araw na tigil pasada sa kabila ng oil price rollback. 2 suspects sa gas and run incident sa Payatas nahuli na. Sasakyang inabandona sa Rizal na recover. Teachers Coalition hindi pabor sa pagpapatupad ng trimestral system ngayong school year. Pilot testing sa ilang rehiyon, kanilang hiling. At sa showbiz, vintage outfits na isinuot ni Madonna sa Coachella, nawawala. Reward para sa makapagsasauli, alok ng Queen of Pop. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binasag na ni former House Speaker Martin Romualdez ang kanyang katahimikan upang itanggi ang mga akusasyong siya ang pasimuno umano ng korupsyon sa 2025 national budget at sa flood control projects sa bansa. Itinuro ng pinsan ng Pangulo, sina former Senate President Francis Cheese Escudero at former House Budget Committee Chairperson Zaldico bilang mga responsable umano sa budget insertion sa bicameral committee hearings. Nagsalita na sa wakas si former House Speaker Martin Romualdez ukol sa mga alegasyong siya ang di umano'y pasimuno ng korupsyon sa kontrobersyal na 2025 national budget at sa pangungurakot umano sa infrastructure projects ng pamahalaan. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. Sa isang taped video statement ngayong April 21, iginiit ni Romualdez na hindi kontrolado ng iisang tao ang deliberasyon sa mga komite ng Kamara de Representantes. And Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberation? Dumistansya si Romualdez sa issue ng closed-door bicameral conference committee hearings kung saan nangyayari umano ang budget insertions. Pero anya, 2 people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. hindi naman binanggit ni Romualdez ang pangalan ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero itinuro niya ang ehekutibo bilang may pananagutan sa anumang akusasyon ng korupsyon. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Lumabas ang pahayag ni Romualdez matapos i-anunsyo ng ombudsman na hihilingin ng Anti-Money Laundering Council sa korte na i-freeze ang mga kayamanan ng dating House Speaker. We're waiting for the AMLAC, the MAMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. It's related to corruption and money laundering. Inanunsyo rin ng ombudsman
na tinanggihan nito ang hiling ni Romualdez na bumiyahe papuntang Singapore ngayong Abril para sa check-up sa kanyang angioplasty procedure. Sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. We don't want that to happen. Kasalukuyang iniimbestigahan si Romualdez ng ombudsman sa posibleng plunder, bribery, graft at money laundering charges. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang pagsundo sa dating mambabatas na si Zaldico, kasabay ng pag-deny sa mga alegasyong wala naman umano si Ko sa kustodiya ng mga opisyal sa Czech Republic. Mababatid na makailang beses sinabi ni former Duterte spokesperson Harry Roque na hindi umano totoo ang balitang naaresto na si Zaldico sa Europa. Lalo namang uminit ang issue dahil wala pa rin naipapakitang larawan o video magmula nang ianunsyo mismo ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli sa dating House Budget Committee chairperson noong April 17. Paliwanag naman ang pamahalaan, nag-iingat lang ang gobyerno dahil may mga proseso at patakaran kailangang sundin sa ibang bansa. Inaasahang lilipad na patungo ng Prague si Justice Secretary Frederick Vida upang sunduin si Ko sa mga susunod na araw. Is kung pabulaanan yung mga may ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang accused na si si former Congressman Zaldico. Okay, with this press briefing, I do confirm that it's not a belief. It's a factual setting na doon kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Muling nagkasa ng 3 araw na tigil pasada ang transport group na Manibela at Piston sa kabilayan ng pag-arangkada ng ikalawang bawas presyo sa produktong petrolyo. Panawagan nila, mag-resign na si Energy Secretary Sharon Garin at ibasura ang short-term na mga solusyon ng pamahalaan sa krisis. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sinabayan ng tigil pasada ng transport groups ang pag-arangkada ng ikalawang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes. Nagdaos ng kilos protesta ang grupo sa Philcoa sa Quezon City. Kaya ilang commuter, pahirapan na namang makasakay. Minsan, paglabas mo, meron naman na masasakyan. Cubao pa sila nang gagaling. Sa pagdating dito, anong itsura? Siksikan na. Parang sardinas na. Bumaba sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel matapos ang rollback na halos 25 pesos ngayong Martes. Sa ilang gasolinahan, bumaba pa ito sa 93 pesos kada litro ng diesel. Pero ayon sa grupong Manibela at Piston, hindi pa rin ito sapat para mabawi ang kanilang lugi sa mga nagdaang linggo. Kung ikukumpara natin, 60 pesos bago magkagera ang kada litro. 25% ang idinikris ng mga produktong petrolyo simula noong gera. Dapat naglalaro na lamang ito sa 70 to 75 pesos kada litro ngayong araw. Ayon sa driver na si Mang Edwin, hanggang hindi bumabalik sa dating presyo ng diesel bago sumiklab ang Middle East tension, sayang lang ang kanilang pagod sa pamamasada. 2 litro ang isang round trip. Patayin ang isang biyahe mo, wala na, laglag na sa 200. Hiling nila, ibalik ang presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro at suspindihin ang value-added tax dito. Kasi hanggat nananatili itong mga batas na ito, halos 25 pesos per liter yung pinapasa ng ating mga driver. At alam naman natin na kapag mataas ang buwis sa produktong petrolyo, kakibat niyan ay mataas na presyo ng mga bilihin. Mas mainam nila ito kumpara sa mga short-term solution ng pamahalaan, gaya ng ayuda na nagresulta kamakailan sa pagkasawi ng isang rider matapos pumila sa kinita ng araw. Hindi na ito ayuda, abuloy na ito doon sa kasamahan nating namatay, nawala. Kinastigo rin nila ang mga pulisya ni Energy Secretary Sharon Garin na pumapabor lang di umano sa oil companies. Hindi ba dapat maximum na rollback, minimum na pag-increase, baliktad na ho ang utak ninyo? Talagang ang iniisip ninyo, yung maximum na makakapagpahirap sa taong bayan.
Una lang sinabi ni Garin na parang nito ng ahensya para tiyaking walang mananamantala sa presyo ng produktong petrolyo. Magtatagal hanggang Huwebes, April 23 ang tigil pasada pero posibleng nilang matapos ito ng mas maaga depende kung tutugon ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagprotesta ang grupo ng mga magsasaka sa tanggapan ng National Food Authority sa Malolos City, Bulacan ngayong araw upang kondenahin ang anila ay token ayuda programs ng pamahalaan. Binatikos ng mga grupo ang benteng bigas meron program ng gobyerno na anila ay limitado lang ang makikinabang, sa harap ng anila naman ay pagbuno ng mga magsasaka sa mataas na presyo ng krudo, pataba at irigasyon. Dagdag ng grupo, hindi sapat ang mga anunsyo ng NFA na 30 pesos kada kilo ng palay. Lalo't kakaunting magsasaka pa rin ang nabibilhan ng palay dahil sa mabagal at limitadong procurement process. Hiling ng farmer leaders ngayon sa harap ng krisis sa krudo ang agarang fuel subsidy sa kanilang sektor at mas malawak na NFA procurement sa makatarungang mga presyo. Arestado ng PNP Highway Patrol Group ang 6 na individual na nahuling naglilipat ng petrolyo sa loob ng isang makeshift o gawa-gawa lang na garahe sa Caloocan City. Ayon kay HPG spokesperson Police Lieutenant Nadame Malang, nagsimula ang operasyon matapos mapansin ng mga patroller ang isang kaduda-dudang tanker truck sa C3 Road na hindi naman tugma ang itsura ng tanker sa pamantayan ng Department of Energy. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit kumulang 10,000 litro ng methanol, 8,000 litro ng unleaded gasoline, 1,000 litro ng premium gasoline at diesel na tinatayang aabot ng halos 9 na milyong piso ang halaga ng nakumpiskang petrolyo. Babala ng PNP, delikado at ilegal ang ganitong operasyon, lalo't madaling magliyab ang methanol at posibleng makasira ng makina kapag hinalo sa karaniwang langis. Patuloy ang investigasyon sa may-ari ng compound at kung saan ito nanggaling habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa mga suspect. Meron pong dilapidated na tanker po na dumaan po sa kanila and nakakabahala at malaki pong pagsususpetsya ang inakyat po ng PNP-HPG gayong dumaan po ito sa ilalim po ng Skyway. Mas mabilis makakasunog po ng gasolina, diesel man yan or gasoline doon po sa sasakyan. However, makakasira po ito sa ating pong mga makina kasi po dapat po ma-process din maigi yung methanol na gagamitin. Handa ang Senate of the Philippines na agarang magbuo ng impeachment trial court sakaling maipasa na sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, maaari nilang i-convene ang impeachment court isang araw pagkatapos ng transmittal at posibleng simulan ng trial makalipas ang 2 linggo. Inaasahan din na matatapos ng House Committee on Justice ang clarificatory hearings sa April 29 at maipapasa ang committee report sa May 4 kapag bumalik ang sesyon. Tiniyak din niyang babalansihin ng Senado ang gawain bilang legislative body at impeachment court na posibleng mag-adjust ng schedule ng sesyon at hearings. May panukala rin na gawing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang impeachment proceedings habang Martes at Huwebes naman ang regular na sesyon. Nako, tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. We not only must be impartial, we should look impartial. Kaya kahit na may kakampi siya o may kakampi si ganito o may kalaban si ganito, mali yung pagbibintangan agad natin. Mali yun. Pinadalhan ng subpoena ng House Committee on Justice ang Anti-Money Laundering Council maging si dating Senator Antonio Trillanes IV para dumalo sa pagdinig sa Miyerkules kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Inatasan ng AMLAC na magsumiti ng mga original o certified true copies ng mga ulat sa mga covered at suspicious transactions na may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Kabilang dyan ang lahat ng investigasyon at kaugnay na dokumento.
Layunin ng mga papeles na tukuyin ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o hindi na ideklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pinasisipot din si Trillanes na nauna nang naghayag na umano'y may maraming bank accounts ang vice-presidente at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinaglagyan ng daang-daang milyon at bilyong piso sa loob ng mga nakaraang taon. Patuloy namang sinusuri ng komite kung may probable cause o sapat na dahilan para iakyat na sa Senado ang impeachment complaints para sa paglilitis. Bumaba na sa pwesto si Peace Advisor Carlito Galvez ngayong Martes. Ayon kay Galvez, magre-retiro na siya matapos ang 46 na taon ng serbisyo para pagtuunan ng oras ang kalusugan at kanyang asawa at pamilya. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Galvez sa kanyang matatag na pamumuno sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARU, lalo na sa pagpapatupad ng peace agreements at pagpapatuloy ng transisyon ng Bangsamoro. Samantala, binigyan din naman ng Malacanang ang pagtatalaga kay dating Interior Secretary Mel Sarmiento bilang bagong peace advisor. Git ng palasyo, ang karanasan ni Sarmiento sa lokal na pamahalaan at serbisyong publiko ay angkop sa bagong hamon ng peace process. Tiwala naman si Galvez na nasa mabuting kamay ang proseso ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ni Sarmiento. Nagsagawa ng inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto sa F. Manalo Bridge ngayong Martes para gawing permanente, mas matibay at mas malawak ang kritikal na tutulay sa pagitan ng Pasig at Quezon City. Ito ay matapos maging limitado ang operasyon nito nang masira July 2024 nang bumangga ang isang barge sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina. Bagamat may temporary bridge na libreng ipinatayo ng isang Japanese contractor, aminado ang mga opisyal na malaking abala pa rin ito sa mga biyahe ng mga motorista. Issue rin kasi ang lupa na pagmamay-ari ng FF Cruz sa side ng Quezon City, kaya nakikipag-ugnayan na rin umano ang Malacanang para mapabilis ang pagsasaayos ng right-of-way. Target naman ng DPWH na tapusin ang proyekto sa loob ng 1 hanggat 1.5 taon kapag naayos na ang issue sa lupa. Gagawin na natin mas malapad to instead of 2 lanes. Na dating 2 lanes naman to. Nag-request si Mayor at yun na rin ang gagawin na 4 lanes na. So, parang lumuwag. Mas lumuwag yung biyahe ng mga kababayan natin. Sa gitna ng nararanasang krisis sa langis, inilunsad ng Angat Buhay Foundation kasama ang ASA Philippines Foundation at Maginhawa Food Community ang Kusina ng Pag-asa. Yan po ay isang nationwide initiative para palakasin ang community-based food response sa panahon ng kalamidad at krisis. Ginanap ang launching sa Quezon City kung saan target ng programa na iorganisa ang mga restaurant, community kitchens at food partners sa isang coordinated network para sa agarang hot meal distribution sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Angat Buhay Executive Director Rafi Magno, pinapormal lamang nito ang dekadang karanasan sa disaster response na nagsimula sa panahon pa ni dating Vice President Leni Robredo sa OVP. Git ni Magno, mahalaga ang maagang paghahanda at koordinasyon kasama ang mga lokal na kitchen, karinderya at restaurant para sa mabilis na pagpapadala ng mainit na pagkain sa panahon ng sakuna, lalo't malapit na rin magsimula ang tag-ulan. These are existing kitchens already and restaurants na tinatap ng Angat Buhay to help us in mobilizing hot meals doon sa mga communities affected by the disaster. Gusto nating maghanda na dahil sa paparating na tag-ulan at sa mga paparating na bagyo at sana sa mga susunod na buwan makapag-invite pa tayo ng mas maraming mga community kitchens, restaurants and carinderias na sumama sa ating network. Ipinasilip ng British Royal Family ang exhibit na Queen Elizabeth II, Her Life and Style, na nagtatampok ng higit 200 mga damit at accessories na ginamit ng yumaong reyna sa loob ng 10 dekada. Itinatanghal ang exhibit bilang paggunita sa kanyang malapit na sana ay 100th birthday. Tampok din rito ang mga hindi pa nakikitang
archival materials tulad ng fashion sketches, fabric samples at personal correspondence o mga sulat na nagpapakita ng kanyang estilo at impluensya sa mahabang panahon. Maaari namang bisitahin ang exhibit hanggang October 18. Lapit lang po yan sa The King's Gallery sa London. Susunod, Teachers Coalition hindi pabor sa pagpapatupad ng trimestral system ngayong school year. Pilot testing sa ilang rehiyon, kanilang hiling. At sa palakasan, Alex Ayala, nagniningning sa Laureus Awards sa Madrid. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umaalma ang Teachers Dignity Coalition sa pagpapatupad ng bagong trimestral system sa pagbubukas ng school year sa Hunyo. Hirit ng grupo, dapat dumaan muna ito sa pilot testing sa ilang rehiyon para mas mapaghandaan ng mga guro. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang amin pa rin panawagan ay wag muna itong ituloy at magkaroon muna tayo ng pilot implementation. Tinututulan ng ilang grupo ng mga guro ang trimestral system na ipatutupad ng Department of Education ngayong Hunyo para sa school year 2026-2027. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trimestral system upang mabigyan ng mas sapat na oras ang mga leksyon at para mapunuan ang kakulangan sa kaalaman ng mga estudyante. Pero pangamba ng Teachers Coalition, Bagamat maganda yung layunin niya, no, mukhang doon sa implementation tayo magkakatalo. No, we need adjustments, no, in terms of school forms, no, yung mga learning materials ng mga bata natin, ano, yung rationalization, ano, ng workload ng ating mga guro. Sa ilalim ng bagong programa, ang dating quarterly system o 4 na grading periods ay papalitan ng 3 academic terms. Ang first trimester ay magsisimula sa Hunyo hanggang Setyembre, ang second trimester ay sa Setyembre hanggang Disyembre, at ang third trimester ay sa Enero hanggang Abril. Dabay, hinahinay lang. No? Baka pwede nating i-pilot muna ito sa isang region para makita natin, no, ano yung weaknesses at yung strength. No? Yung weaknesses, tignan natin kung paano ma-strengthen. May agam-agam din ang ilang magulang at estudyante. Parang ginagawa po nilang trial and error yung pag-aaral ng mga bata. Yung mga bagsak po, kung sakali, kung iahabol po nila ng dalawang grading, hindi po nila agad maaabot kung mababagsak sila nandun sa second pa lang. Parang hindi din po kasi parang mafe-fresher po din yung mga students. Maging ang student teacher na si Jake ay hindi pabor sa biglaang pagpapatupad ng anumang pagbabago sa edukasyon. Kami ang naging guinea pig. Ayun po ang nangyari sa amin. Kami po ang experimental babies ng K-12. Ang daming schools na hindi prepared, ang daming kulang sa equipment or kulang sa kung ano man na mga training tools na kailangan pagdating sa senior high. Sa survey ng grupong Alliance of Concerned Teachers, sa 10,000 guro, lumabas na 61% ang hindi kumbinsido sa bagong trimestral system, habang 80% ang nagdududa kung mababawasan ito ang workload ng mga guro. Iginiit ng ACT na ang tunay na krisis sa edukasyon na dapat tugunan ay ang kakulangan sa pondo, classrooms at mababang sahod ng mga guro at hindi ang school calendar. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isa sa mga lumikas bunsod ng masamang hangin dala ng nagpapatuloy na sunog sa Navota Sanitary Landfill ang namatay matapos mahirapang huminga. Ayon sa mga opisyal sa Ubando, Bulacan, nasawi ang 54 anyos na babae matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Napag-alamang may sakit na rin ito tulad ng diabetes at sakit sa bato at puso na maaaring napalala ng masamang kalidad ng hangin.
Mababatid na walang humpay pa rin ang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Sa pagtataya ng Philippine Space Agency, abot na sa mahigit 28 na ektarya o mas malaki ng bahagya sa espasyo ng Quezon Memorial Circle ang laki ng sunog na nangyayari doon. Sa ngayon, umakyat na sa 140 na pamilya ang lumikas sa Ubando National High School. Patuloy naman ang pagpapaabot ng tulong ng lokal na pamahalaan ng naturang bayan, maging ang kapitbahay nitong lokalidad ng Valenzuela. 61 na yung naitala na merong respiratory illness at kami naman ay tumawag na sa iba pang ahensya para magkaroon ng agarang pag-x-ray sa mga sabing pasyente at meron mga ilan na dinala na rin namin sa Navotas. Kung ano po yung naranasan na usok o amoy ng Ubando, yun din po ang nararanasan sa ilang mga lugar namin sa Valenzuela. Kaya po, minarapat po natin na dalhin po ang ating mobile shower, ang ating mobile water filtration truck at mga ambulance at added manpower po. Naaresto na ng Quezon City Police District ang dalawa sa mga suspects sa gas and run incident sa Barangay Payatas nitong madaling araw ng Lunes. Na-recover din ang puting sasakyan matapos ito umanong iabandona sa San Mateo, Rizal dahil naubusan na ng gasolina. Dumulog sa QCPD Police Station 13 ang pump attendant ng gasolinahan. Matapos takbuhan ng mga suspect ang halagang 1,500 pesos na ikinargang gasolina. Nakaharap ng biktima ang may-ari ng sasakyan na agad itinangging siya ang nagmaneho nito at sinabing hiniram lang ito ng kanyang kaibigan. Sa tulong ng may-ari, natuntun ng pulisya ang dalawang suspect sa Montalban, Rizal. Hindi na naghain ng carnapping case ang may-ari ng sasakyan at nangakong babayaran ng itinakbong gasolina ng mga suspect. Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa ikatlo pang suspect na may nauna ng mga kaso kabilang ang illegal drugs at frustrated murder habang sasampahan ng estafa ang dalawang naaresto na nasa kustodiya ngayon ng QCPD. Maglalabas na ng desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber ngayong April 22, Miyerkules, hinggil sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol sa isyu ng jurisdiksyon. Ang desisyon ngayon ay mula sa ibang panel ng mga hukom ng ICC Appeals Chamber at hindi sa pre-trial chamber na nauna nang humawak sa kaso. Babasahin ang hatol sa open court sa The Hague, Netherlands, bandang alas 11 ng umaga doon o alas 5 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Hiniling ni Duterte na huwag na siyang dumalo sa pagbasa ng desisyon at pinapili ang kanyang mga abogado bilang kinatawan pero wala pang desisyon ng korte sa kahilingan na ito. Matatanda ang inaapela ng depensa ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na nagpapanatili ng jurisdiksyon ng ICC sa mga akusasyon ng crimes against humanity na umano'y nangyari nung miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Giit naman ng depensa ni Duterte, mali ang pagbasura sa argumento na hindi nasakop ng ICC ang mga kaso matapos umalis ang Pilipinas sa korte taong 2019. Biglang nagliyab sa harap ng isang gasolinahan ng isang SUV sa Barangay Alibago, Iligan City sa Isabela umaga ng Lunes. Agad rumisponde ang isang off-duty na pulis at nakapagpaupula ng apoy laban sa mas malaking sakuna sa gas station. Lubos naman ang pasasalamat ang may-ari ng sasakyan at ng gasolinahan sa mabilis na aksyon ng pulis. Samantala, arestado ang isang Chinese at isang Malaysian national matapos umanong tangkaing magbayad ng 200,000 pesos bilang suhol sa PNP Highway Patrol Group para mapalaya ang kanilang impounded na sasakyang Toyota Alphard. Nahuli sa isang operasyon ng dalawa dahil sa paggamit ng pekeng plate number sa Rojas Boulevard, Pasay City. Patuloy na iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa mas malawak na kriminal na operasyon.
Binatikos ni Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. ang pagkondena ng China sa isinagawang ika-41 balikatan exercises na kinabibilangan ng Pilipinas, Amerika at iba pang mga kalahok na bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay matapos magbabala na naman ang Beijing at sinabing iwasan ang paglalaro sa apoy. Lalo't nagpapalala lang umano ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ang mga ganitong pagsasanay. Pero ayon kay Teodoro, isa na naman ito sa mga negatibong pahayag ng China. Lalo't isaan niya itong exercise ng collective deterrence at hindi ito mapipigilan ng sinuman. Dagdag ng kalihim, laging iniiwasan ng China ang pananagutan lalo't anya ang mga ganitong pahayag ay lalong nagpapatibay na kontra sila sa buong mundo pagdating sa freedom of navigation at international standards. Dagdag ni Teodoro, mababa ang tiwala ng mundo sa China dahil sa umano'y hindi malinaw at mapanlinlang na mga intensyon nito mula noon hanggang ngayon. Lastly, the real point is there is no trust at all in China because their intentions are sinister and non-transparent. Even their entering into negotiations are non-transparent. And their track record from the 1949 period when they took over to Mischief Reef to this date has been really, really dismal in terms of international engagements. Muling ipinasilip ni Alex Ayala ang gilas ng Pilipinas sa global stage matapos dumalo sa Laureus World Sports Awards sa Madrid. Ito ang tinaguriang Oscars of Sports kung saan pinararangalan ng Laureus ang pinaka-mahuhusay na mga atleta sa buong mundo. Nagsama-sama sa event ang mga higante sa iba-ibang larangan. Pinangunahan ang ceremony ni Novak Djokovic, isang 24-time Grand Slam champion kasama ang Olympic gold medalist na si Eileen Gu. Agaw atensyon naman sa Ayala sa kanyang Filipino-inspired gown na disenyo ng kanyang tito na si Ret Ayala. Samantala, itinanghal na Sports Man of the Year ang Spanish player na si Carlos Alcaraz, habang Sports Woman of the Year naman ang Belarusian na si Arina Sabalenka. Nakatakda namang bumalik sa kompetisyon si Alex Ayala para sa Madrid Open ngayong Miyerkules na po yan. Good luck, Alex! Sa aming pagbabalik sa showbiz, vintage outfits na isinuot ni Madonna sa Coachella nawawala. Queen of Pop nag-alok ng reward para isoli ito. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Nag-alok ng reward si Madonna matapos umanong mawala ang ilang costume pagkatapos ng kanyang paglabas sa Coachella sa California desert. Ayon sa pop icon, nawala ang jacket, corset, dress at iba pang item mula sa kanyang wardrobe. Kaya naman agad siyang nanawagan sa Instagram na isaoli na ang mga ito. Giit pa niya, hindi lang ito simpleng mga damit, kundi bahagi na niya ng kasaysayan. Matara na ang nag-surprise performance si Madonna kasama si Sabrina Carpenter kung saan kinanta nila ang Like a Prayer. Unang sumalang si Madonna sa Coachella noong 2006 at muling gumawa ng guest appearance noong 2015 kasama si Drake. But wait, there's more. Inanunsyo rin ni Madonna ang kanyang bagong album na Confessions on a Dance Floor Part 2 na nakatakda namang ilabas sa July 3. Sabi nga, kapag hindi uukol, hindi bubukol. Pero kapag gusto, maraming paraan. Tingnan nga natin kung makakagawa talaga ng paraan ang fur baby na ito na magkasya kahit nasa maliit na espasyo.
Parang budget lang na pinipilit pagkasyahin. Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa democracy activist, politiko at Nobel Peace Prize laureate ni si Aung San Suu Kyi. Ayon sa kanya, may pananagutan sa mamamayan ang mga pinuno ng pamahalaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!